Hi guys! So welcome back to my YouTube channel. So it's been a long time since gumawa ako ng mga ganitong video. So since gusto kong makatulong sa mga katulad ko na gusto malaman ano ba yung mga requirements na kailangan kapag mag-a-apply ng passport para sa kanilang anak. So unang-una, kailangan is pumunta lang kayo sa website ng www.dfa.com. So, madali lang naman lalabas naman kagad yan. So, kailangan nyo lang pumili muna ng available schedules na um, for schedule nyo sa pag-apply ng passport kasi that's the first requirements. Kailangan meron tayong confirm appointment sa kanila. So, wala kasing walk-in doon. But sadly, kasi hindi ko kasi natanong kung pwedeng walk-in doon. So, but most of the time talaga is kailangan ay confirm appointment kayo kasi meron kayong i-fill out doon and you have to um, fill out the form and then ipiprint nyo na siya bago kayo pumunta dun sa DFA para naka-ready na siya. So, you can make 2 copies of the confirm appointment. And of course, the payment is 950. Kailangan is bayad na siya. Hindi naman necessary na kailangan na bayad na siya kasi may cashier naman doon. Syempre, not all of us meron tayong pang online payment, no? But in case if you have cards, or yeah, anything na pang online payment, I would highly recommend na bayaran nyo na siya prior pumunta doon sa DFA para less hassle and less pila na kayo. So, by the way, sa DFA malolos ako. So, thank God, meron ng malapit na DFA dito sa Bulacan. Before kasi sa may Star Mill, Pampanga pa kami kumuha ng partner ko ng passport. And grabe, sobrang daming tao doon. To the point na nag-e-expect ako na gagabihin talaga ako sa trabaho because of that. Pero, ang nakakatuwa is sobrang sandali lang talaga yung namin sa DFA Malolos. Like, siguro pa siya, mga 1 hour mahigit lang. Ganun lang, parang wala pa nga eh. Sobrang bilis lang talaga. So, syempre, pagpunta nyo dun sa DFA, ito pala yung mga requirements. So, dahil sa anak ko to, kasi we decided na ganapin yung 7th birthday niya sa Hong Kong. Yes, i-Disneyland ko siya. Namin, ng partner ko, healing our inner child na din. So, syempre, para magamit din namin yung passport namin kasi 2029 yung expiration ng akin. Sa kanya is 2028. So, of course, ang kailangan na requirement is first is yung PSA. So, sobrang nawindang pa ako dito. Kasi akala ko merong PSA yung anak ko, wala pala. So, talagang nag-slide ship ako sa work ko kasi hinabol kong makakuha ng PSA within the same day, which is dun sa main office pa ng Quezon City. So, magkikreate na lang ako ng other video for that. So, hindi kasi tatanggapin yung local birth certificate. So, kailangan PSA na siya. And of course, yung the second one is yung confirm appointment. So, kailangan bayad na yon, ha? Or again, sabi ko pwede din kayo magbayad doon sa mismong DFA. Okay? Next is kung nag-aaral na yung anak nyo, so kailangan ng school ID and ID ko. So, dalawa kami ng partner kong pumunta doon since we're not married. So, ang alam ko kapag isa lang yung pupunta sa amin, parang kailangan pa ng SPA, parang something authority about doon sa bata. So, but since pares kami nando doon, hindi na kami hinanapan. Okay, so yun yung maganda doon. So, but if you're married and ikaw lang yung available,
kindly bring your marriage certificate too. Okay? But kung hindi, SPA. And kung hindi man, mas maganda kayong dalawa na lang, hindi na kayo hanapin no? Kasi tatlo lang. Again, PSA, confirm appointment, school ID kung nag-aaral yung anak mo, and ID mo. Isa lang naman yung kinuha nun ng ID, hindi naman kaming dalawa. So, after nun sa parang pinaka-stage 1 is yung parang tatanungin sino yung mag-a-apply, ilan yung mag-a-apply, kaano-ano may ina-apply. So, yun yung tanong sa akin. And then, kapag na-confirm na yung tawag dito, requirements mo, diretso ka na dapat sa cashier kung hindi ka pa bayad. But if you already paid, then diretso ka na sa picture. So, kinagandahan doon, parang may mga pila sila para sa mga bata, senior, and PWD. So, mas mabilis siya. Pero gaya ng sabi ko, sobrang konti lang ng tao doon sa DFA. Maybe because, kasi ang open nun is 9, so baka medyo maaga-aga pa kumpara dun sa appointment. Kasi ang pinili kong appointment schedule is 9 a.m. to 10 p.m. And sobrang aligaga pa ako kasi anong oras na kami nakapunta doon? Alas 12 na. So, buti na lang, walang ganong tao. So, sobrang bilis lang talaga. So, after nun, picture taking na sa bata. So, you have to make sure bago nila submit yung pinaka sa passport is they will ask you to double check the details kasi yun yung lalabas sa passport, so you have to make sure na tama lahat. Medyo mahirap sa akin kasi Enye yung sa last name ng baby ko, so kailangan nandun yun para hindi ako magka-aberya. And then after ng picture taking, sobrang smooth, bilis lang talaga, is i-ask ka if you want na ipa-deliver yung passport mo or ipipick up mo. So, kapag pick up mo siya, libre lang siya. Pero kapag for delivery, 150. So, since may kawayan ako and medyo malayo pa yung babiyahiin namin. So, pinili ko na ipa-deliver na siya para hindi na siya hassle. So, ayun lang naman. Ang application namin is January 29 and yung expected delivery is February 16. So, parang nasa 2 weeks din yung delivery nung tawag dito, nung passport. So, ayun lang naman yung mga requirements and mga dapat yung expect and bayaran kapag mag-apply kayo ng passport ng anak nyo. So, thank you so much for watching this video. Thank you!